Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga katekram, mga kasolid B, at sa mga kalabers natin dyan. Nandito na naman po ang inyong lingkod para makapagbigay ng panibagong chismis at balita. Ito palang si Mansanas o si Apple ay nabaliw na din. Pareho po sila palang mga baliw. Ito palang mga ito ay lahi po ng mga baliw. Mukhang nasobrahan po. Mukhang nasobrahan po sa bawal na. Alam nyo na. Yan po ang ating tatalakayin ngayon sa video ito. Kaya naman, tutukan nyo lang po at panoorin hanggang sa dulo. Ito po ang title po nito pala, no, ng video ito ay Mga Baliw. Nako, magugulat ho kayo. Ito, ang unang salang natin. Hindi ko nakilala si Gador dito. Ang sabi ni Ursula, hindi na raw mag-upload ng mga video, ng picture, pero may upload pa oh. Oo, ipinagyayabang na nasa Boracay po. Kaso anong nangyari? Bakit bonjing na bonjing yan? Alam nyo guys, no? Itong mga wakwak, itong mga humahawak na mga wakwak sa kanya, ginagawa pong katatawanan talaga itong si Cargador. Hindi katulad po nung nakay na Tatay Tekrami, healthy na healthy yan. Oo. Hindi katulad ngayon, kita nyo naman, bonjing na bonjing yan. At eto nga po pala ang kanyang minamahal na Nanay Apple. Hindi ko alam bakit yung mukha niya parang nahugis apple. No? Eto, nabaliw na rin to mga kaibigan, mga katekram. Kita nyo naman, ipapakita ko kung ano mga sinasabi nito sa post, sa comment niya. Nababasa nyo ba? Eto, sa lahat ng basher, o bakit yung basher ang kausap mo? Bakit kailangan mo sabihin yan? Okay, lalaki-lakihan natin guys para mabasa natin. Oo, ayan. Okay. Laki-lakihan natin para mabasa nyo po. Okay, ayan na. Ayun. Okay. Ayan, basa na po ba? Ayan na guys. Ito ang sinabi niya sa kanyang comment. Sa lahat ng mga basher dyan. So, ibig sabihin talagang pinoprovoke niya yung mga basher. Feeling sikat din ang gaga. Katulad ng Gador. Kaya naman pala, may pinagmanahan eh. Okay, i-discuss natin at itapik itong comment na ito, okay, ni Apple. Dapolpol. Sabi niya, lahat ng basher, ito lang masasabi ko. Ito lang masasabi ko. Ang haba naman. Nilalang mo yung masasabi mo pero ang haba. Kala ko isang word lang. Okay, isa lang ang ito lang daw ang masasabi niya. Masaya ako sa naging desisyon ng anak ko. So pakinamin. Anong pakinamin? Bakit hindi mo yan sinabi kay Tatay Tekram nung nagkaharap kayo? Kung ano-anong palusot ang mga pinagsasabi mo at kasinungalingan nung nagkaharap kayo ni Tatay Tekram. Bakit hindi mo yan nasabi noon pa? Parehas na parehas kayo ni Gadora. Di sana nung nagharap kayo ni Tatay Tekram, sinabi mo na yan, hindi na nagmukhang tanga si Tatay Tekram sa pakikipag-usap sa'yo. Bakit kung ano-anong alibay, kung ano-anong sinasabi mong hindi mo kilala si Daisy pero kasama mo. Nakasama mo doon sa mga video-video sa mga live-live nyo. Ha? Oh, masaya ka sa desisyon ng anak mo pala. Pero bakit hindi mo yan nasabi kay Tatay Tekram noong nagkaharap kayo nga? At nagpapasalamat siya. O yan, sabi niya, at nagpapasalamat ako sa lahat ng ninong at ninang na gumabay sa anak ko. Wow. Yung ninong mo nasa US. Ha? Yung ninang Daisy nasa ibang bansa. Tapos sasabihin mo, nagpapasalamat ka dahil ginabayan yung anak mo. Wow. 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 Ba't hindi mo na lang sinabi na nagpapasalamat ka? Ha? Dahil binibigyan kanila ng pera at nirarasyonan ka ng pang-adik mo. Ha? Nirarasyonan ka ng pambili mo ng pang-adik. Ha? Bakit yun nang hindi mo na lang sinasabi dyan?
Ha? Nagpapasalamat ka doon sa mga ninong na malayo sa anak mo? Nasa US, tapos nasa ibang bansa? Tapos ni kunting kurot ng pasasalamat para kay Tatay Tekram na nag-alaga at totoong nagbigay ng gabay? 5 taon, ni hindi ka nakapagpasalamat? Ang kapal naman ng iyong pagmumuka. Naku po naman, Apple. Ha? Eto pa. Sinabi niya gumabay daw. Paano mo nasabing ginabayan nila yan? Na kay Tatay Tekram yan ng 5 taon. Ilang months pa lang yan dyan sa mga wakwak na yan. Nagigets ko na. Nagpapasalamat siya dahil ginabayan ng mga wakwak o ng mga ninong-ninang si Dave para planuhin ang pag-alis niya kay Tatay Tekram. Yun pala yun. Ginabayan ng mga wakwak si Kargador, si Dave, kung paano makakatakas, makakalayas kay Tatay Tekram. Ginabayan ng mga wakwak si Dave, kung paano maging masamang anak kay Tatay Tekram. Ginabayan ng mga wakwak si Dave kung paano magsinungaling. Ginabayan ng mga wakwak si Dave kung paano maging mayabang. Doon ka nagpapasalamat, Apple? Sa ganong paraan ng paggabay sa anak mo? Di sana, sinama mo na lang yan sa nag-jamming na lang kayo. Para tumikim ng bawal na, Total, pareho naman kayong mga baliw. Hulaan ko lahi mo, mga baliw. Ayan. Diba? Wag mo itatanggi, halata sa mukha. Halata sa mukha, ha? Halatang bumabatak. Siguro nagja-jamming kayo ng anak mo, bumabatak. Batak na batak ka kasi dyan, oh. Hay na hay ka dyan, oh. Mulagang mulaga ka talaga dyan, oh. Okay, so dun siya nagpapasalamat dahil ginabayan ng mga wakwak na mga ninong-ninang itong si Dave. Ginabayan kung paano maging masamang anak kay Tatay Tekram. Okay? Ginabayan nila kung paano planuhin, kung paano siya magsinungaling kay Tatay Tekram. Okay? Doon po nila ginabayan si Dave. Kaya ngayon, tingnan nyo naman ang nangyari. Bonjing. Diba? Bonjing. Ang kapal ng pagmumukha mo, Apple. Kasing kapal ng bilbil sa mukha ni Daisy. Ang kapal-kapal. Okay? Ano pa sinabi mo? Sabi mo, pagpalain pa po kayo at bigyan ng mahabang buhay po para sa paggabay sa aking anak. Diyos mio, inasa mo na. Oo. Ipinapanalangin mo na humaba pa ang buhay ng mga ninong at ninang nila para may gumabay sa anak mo. Diyos mio ka, inasa mo na talaga. Bakit hindi ikaw yung gumabay? Alam ko na. Adik ka kasi. Hindi mo gayang gabayan yung anak mo kasi mas inuuna mo yung bawal na Mas inuuna mo yung pagbatak mo kesa gabayan mo yung anak mo. Paano mo nga naman magagabayan yung anak mo? Yung landas na tinatahak mo, mali din. Diba? Okay, kaya naman, doon sa mga ninong at ninang kuno mo na inaasa, kaya gusto mo mas mahaba pa ang buhay nila, di gusto mo palang mas mauna ka sa kanila. Gusto mo palang mas mauna ka sa kanila Nakakaramdam ka na ba? Diba? Gusto mong humaba buhay nila para may gumabay sa anak mo. Inasang inasa. Asang asa.
Bakit hindi mo turuan magtrabaho yung anak mo kaya? Oo. Kasi tingnan mo itsura, bonjing na. O, tuloy tayo ha. Eto, alaman po akong mababayad. Wala ka namang pera. Paano ka makakapagbayad sa mga yan? Wala ka namang pera. Ikaw pa nga nirarasyonan ng pambili ng pang-adik mo eh. Diba? Kaya masayang-masaya ka eh. Masayang-masaya ka sa desisyon ng anak mo. Kasi, lagi kang nakakatanggap ng rasyon para sa pang-aadik mo. Hindi katulad kay Tatay Tekram, no? Hindi niya tinotolerate yung pag-aadik mo. So, hindi ka niya binibigyan kasi alam ni Tatay Tekram na ibibili mo na ng pag-aadik mo. Ibibili mo lang ng pang-aadik mo. Kaya ayan, nasubrahan ka. Nabaliw ka tuloy. Katulad nitong kargador, nasubrahan din sa yabang kaya nabaliw din. So, mag-ina kayong mga baliw. May tama sa utak. 'Di ba? Akalain mo naman, bakit ko nasabing baliw? May tama sa utak, may saltik. Akalain mo naman, pinapasalamatan mo yung mga ninang at ninong na gumagabay kay Dave kahit hindi naman nila ginagabayan. Paano gagabayan niya? Nasa ibang bansa yung mga yon. Si Ninong Francis. Yun yung sinasabi mo. Si Biana, na nandito kasama nila, si Nanette. Yung mga yan. Sa palagay mo, ginagabayan nila yan? Oo, ginagabayan nila. Gumagabay sila para sa mali. Ginagabayan nila yung maling ginagawa ni Kargador. Doon ka nagpapasalamat. Pero di mo man lang napasalamatan si Tatay Tekram dahil ginabayan ni Tatay Tekram yan sa loob ng 5 taon. Kitang-kita mo naman kung ano yung resulta at pinagkaiba ngayon. Kaysa dati na na kay Tatay Tekram pa siya. Di mo ba yun nakikita, Apple, o banlag ka lang talaga? Ano pa sabi mo dito? Wala man akong mababayad sa lahat po ng sakripisyo. Sakripisyo? Paano nagsakripisyo ang mga yan, Apple? Pusang gala ka naman, ano yun, sakripisyo? Nagsasakripisyo sila, may maibigay lang sila sa'yo? Yun, ang sinasabi mo kasi meron silang naibibigay kaya nasasabi mo nagsakripisyo sila. Meron silang nababayad sa'yo. Kaya sinasakripisyo nila yung kanilang mga pera para meron silang maibigay sa'yo at may matustusan mo yung pag-aadik mo. Oo. Ayan wala man lang daw siyang maibabayad sa pagsasakripisyo at pagmamahal po ninyo sa anak ko. Pagmamahal, pagsasakripisyo. Wala yang mga yan. Hindi namin nakikita yan. Si Tatay Tekram lang ang nakapagbigay ng pagmamahal at pagsasakripisyo dyan. Tanging magagawa ko lang po ay tatanawin ko po ng malaking utang na loob. May utang na loob ka pala. Wala kang utang na loob doon sa mga taong totoong nagmahal at nagbigay ng nagpakita ng kabutihan sa anak mo. Nagturo ng kabutihan sa anak mo. Wala kang utang na loob. Pero doon sa mga taong wakwak na nagturo ng hindi maganda sa anak mo, doon ka may utang na loob. Okay? Grabe ka. May utang na loob pala ikaw. Pero wala kang utang na loob kay Tatay Tekram. Napasalamatan mo yung mga wakwak. Pero kahit kunting punit sa pasasalamat na yun, wala kang naibigay kay Tatay Tekram. Kasi wala rin namang naibigay si Tatay Tekram sa'yo para gamitin mo sa pang-aadik mo eh. Hindi katulad ni Stephen. Diba? Talagang suportado niya ang pag-aadik mo. Ang sabi ni Apple, masaya ako sa lahat ng nararating mo, anak. Nakarating lang ng Boracay, masaya ka na. Boracay pa lang yan, Apple. Adik ka talaga.
Masaya daw si Apple sa narating ni Kargador kasi nakarating ng Boracay. Sabi niya, balang araw makakamit na natin ang hustisya. Hustisya saan? Balang araw? Kailan yon? Baka nga patay ka na. Inuuod ka na, wala pa rin yung sinasabi mong hustisya kasi wala naman talagang kailangan maging hustisya sa inyo. Dahil si Tatay Tekram ang kailangan magkaroon ng hustisya laban sa inyo. Ha? Lalo na dito sa animal na to. Okay? Palagi ka mag-iingat at mag-aral ng mabuti pa. Pakasaya ka sa pagbabakasyon mo. Ay, nagpapakasaya sila ni Papa Francis. Siyempre, di ba? Alam nyo na. Pero may napansin ako dito. Bakit nasa pinakamumurahin kayong lugar sa Boracay? Ha? Bakit nasa pinakamura o mumurahin, pinaka-cheap, ha? Kayong lugar sa Boracay? Bakit? Walang budget? Ha? Wala bang budget? Nako naman. Good luck talaga. O yan ha. O, sa mga katekram natin dyan, anong masasabi nyo dito sa nanay ni Kargador? Diba pareha silang walang utang na loob? Pero may utang na loob si Apple doon sa mga wakwak na kung saan gumagabay kay Dave para mapasama. Diba? Oh, naku po. Grabe. Diba? Pero pansinin nyo ha, napansin ko lang dito, etong lugar na to nasa Station 3 sila sa Boracay. Ito yung pinakamurang station sa Boracay. Walang budget. Diba? Naghihirap na po. Na? Hindi katulad dati, may mga card pa yan. Diba? May mga black card pa ngayon nga. Kaya hinahunting ni Stephen si MJ yung dating sponsor nito. Hindi naman bobo yun. Yun talagang sponsor ni Tatay Tekram, hindi naman ni Dave. Kaya wag kayong assuming. So ano masasabi niyo mga katekram? No? Dito po, no? Sa kabaliwan po ng nanay o ng nanay ni Kargador. Walang iba. Si Apple. The Apple. The Apple. The Great Pretender din. Kayo na po ang humusga. Kasi ako, nahusgahan ko na yung mga yan. Parehong baliw, parehong may saltik sa utak. Eto, nasubrahan sa rasyon. Oo, kitang-kita naman sa pagmumuka, high na high. Eto, nasubrahan sa bilbil sa muka. Diba? Gusto ni, ayan parehas sila Parehas sa parehas Oo, yan yung mga taong mapagkunwari. Diba? Na pabiktim pag tinitira. Diba? So ito lamang. Good fucking vibes mga kaibigan, mga katekram. Ingat kayo palagi. God bless.